Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Capricorn. Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin kung ano ang prediction parating this year, 2025. Posibleng maganap sa iyong love life, sa iyong career, sa iyong money. Okay? At doon po sa mga bago kong subscriber, nandito po kayo sa aking YouTube channel, not by accident. Dinala kayo ng inyong gabay para maka-receive kayo ng mensahe. At ang gabay po kasi natin, ganyan po sila, gumagamit ng tao para kuhanin ng attention nyo at makareceive kayo ng mensahe nila. Lalo na kung hindi kayo marunong mag-meditation, hindi nyo alam kung paano kumonekta sa inyong gabay. At naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun, maisaayos nyo po ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon sa inyong pamilya, asawa, kaibigan, coworker. Kaya nga spirit guide messenger ako. Okay? At Capricorn, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At Capricorn, ang self-love, hindi yan self-desire, selfishness. Okay? Self-love, mamahalin mo ang sarili mo. Bakit? Kasi ang sarili mo, ang katawan mo ay templo ng banal na spirito. Okay? Kaya kailangan panatilihin mong malinis. Okay? Panatilihin mo ang pagmamahal. So, ngayon, alamin natin ang iyong love life. Unahin natin ang love life mo. Year 2025. Ano ang parating kay Capricorn? Ganyan muna natin siya. And then, alam mo Capricorn, marami akong nabasa na yung boses ko raw mahina. Pasensya na ha. Kaya inayos ko yung aking microphone para, kasi pag may nagkakaroon ng incoming call, nawawala siya. Humihina yung boses ko. Parang ang layo. Kaya inayos ko yung aking microphone. Tingin ko naman by this time okay. Pasensya na kapag lumayo na naman yung aking boses. Ayan na. Ano na siya? Esoteric oracle card ang gagamitin natin sa iyong love life at itong psychic medium oracle card. And naka-Japanese siya. Pasensya na ha, Capricorn. Ako na lang ang magbabasa ha. And then, replenish your energy, moments of gratitude. Ito ang iyong love life, nature's healing power. Okay. Love life ni Capricorn. Maaring may pagkalito at kalungkutan ka this. Kasing ulo niya, di ba? Ayun, lingon-lingon dito. Ano. Kaya validation ko. May pagkalito, this coming 2025. Love life mo to ha, Capricorn. So, malamang gusto mong umunlad, gusto mong baguhin, pero mukhang hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado kung anong dapat mong gawin, kung tamang gawin, ano ba tamang gawin, ano ba dapat na anuhin. Lito ka. Kaya, this year, makakaranas ka ng anxiety, ng fear. Kasi, hindi mo kayang ilabas yung kung ano ba yung gusto mo. Hindi mo alam kung anong gusto mong gawin eh. Kaya malamang na meron kang takot na maramdaman, balisa, at dapat mong harapin. Harapin mo yan. Yan nararamdaman mo yan. Kaya meron tayong nature's healing power. Okay? So ikaw lang ang makakapag-heal ng sarili mo. At tingin ko naman, mapagtatagumpayan mo to. Okay? Itong dark sides mo. Baka yung iba sa inyong Capricorn, nandyan na kayo, pumasok na kayo sa dark night of the soul. This year, 2024, nakaranas siguro kayo ng malaking dagok sa inyong buhay pag-ibig na siguro, yun. Tapos dala-dala na siguro ng
hanggang sa 2025. Or yung iba sa inyo, baka sa 2025 nyo palang mararanasan yung malaking dagok. Ano? Malaking dagok or talagang hindi ka sigurado kung ano bang mangyayari, magaganap, or yung dapat na desisyon na gawin mo, hindi mo magawa-gawa dahil sa sobrang takot mo. Okay? So, ito rin ang panahon, malamang yung iba sa inyo, 2025, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Okay? Ito ang panahon mo para maniwala, magsimula ka ng magkaroon ng self-confidence and then mag-move forward ka. So, para magkaroon ka ng bagong self-confidence, para makapag-move on ka, kailangan mong linisin ang iyong enerhiya. So, yung iba sa inyo, this 2024, malamang naranasan nyo yung dark night of the soul, yung dark side nyo, or yung dark life, yung pinaka-dark ng buhay nyo. Kaya, iwanan mo na yan. Ikaw ang Capricorn na malamang siguro hindi ka nakaranas ng magandang taon this year. Kung naging mapait ang iyong pag-ibig, kung ano man ang naranasan mo, siguro meron kang niloloko mo yung sarili mo. Nakakita ko dito na parang self-deception ang ginawa mo. Maaaring ikaw nagkamali sa mga interpretasyon, sa mga bagay-bagay. Pero kung ano pa man yun, kalimutan mo na. Kailangan mong magsimula at mag-improve. Okay? I-heal mo na ang sarili mo and replenish your energy. Ayan ang lumalabas sa'yo. Okay? At yung mga problema mo, kailangan ikaw mismo, kailangan malampasan mo yan. Kaya, take care ka sa iyong heart, sa iyong katawan. Okay? At alamin mo kung ano talaga, kasi ito yung sinasabi ng barahan, which is Japanese na nakasulat. Alamin mo kung saan ba nagmula ang problema. Saan ba nagmula yung pagiging anxiety mo, yung depression mo. Baka yung iba sa inyo nararanasan nyo na. So, by 2025, kailangan mo i-heal ang sarili mo. Kung hindi naman ikaw nakakaranas ngayon, then sa 2025 mo mararanasan ito. Kasi December pa lang tayo ngayon. Okay? So, kailangan ilabas mo yung self-confidence mo dito. Okay? Para ma-heal mo rin ang sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Okay? So, sa past, kasi kailangan mo mag-improve dito, Kaya kung meron kang gaganapan na hindi ko alam kung ilang buwan na, ilang taon na siguro, yung iba sa inyo, Pero 2025, ito na ang panahon, Kahit na sabihin mong magdadala pa rin magdudulot pa rin itong taon na to ng pagkalito sa iyo, pero kailangan mong magsimula or magsisimula ka na dito. Hindi mo lang namamalayan, automatically yung enerhiya mo, ganun na nangyayari. Pero kailangan matuto ka rin i-manage yung mga problema mo. Okay? Yung fear mo, yung anxiety mo. Hindi yung porket meron kang problema, kumbaga isusudsud mo na yung sarili mo doon sa problema. Walang iba makakapag-heal sa'yo kundi ang sarili mo. At lahat ng mga nararanasan mo, syempre, huwag mo sasabihin na malas. Binigay sa'yo ng universe yan para may matutunan ka, para makapag-evolve ka at walang problema na hindi mo malalampasan. Okay? Maging pag-ibig man or pinaka whole life mo to. Pero etong reading natin ito para sa iyong love life. So Capricorn, kung matututo ka na i-heal mo ang sarili mo, matututo kang ayusin ang sarili mong energy, nakakita ko na kung ano man ang mga negatibong enerhiya ang iyong haharapin this coming 2025, maaaring meron kang pagkalito, pagbabago, ma-overwhelm ka siguro, kaya lingon dito, lingon doon. Pero tingin ko naman unti-unti nang mawawala yung takot mo, yung kung ano may naramdaman mo. Maaaring yung iba sa inyo talagang 2025 ang healing year. Yan ang pinaka magbabago talaga ang daloy. Which is kayo rin ang kailangan kumilos dito. Walang ibang taong magpapakilos sa inyo kundi kayo. At saka, yung iba sa inyo, huwag kayo gagamit ng mga mangkukulam. Okay? Kasi pag gumamit kayo ng dark force, gumawa kayo ng pangkukulam dahil gusto nyo gumanti or ganito, or pabalikin, or kung ano man,
Ay nako Capricorn, wag na wag mong gagawin yan dahil sinasangla mo ang iyong kaluluwa sa demonyo. Lalo kang mahihirapang kumonekta sa gabay mo, lalo kang mahihirapang kumonekta sa universe, lalo kang mahihirapang pagandahin ang daloy ng iyong enerhiya, which is ang sun. Ano? Andito ang sun ang nagbibigay sa iyo ng araw, ng init, nagbibigay sa ng enerhiya. Ngayon, pag gumamit ka ng dark force, didilim yung araw na yan. Kaya mag-ingat ka na lang. Ano? Baka yung iba sa inyo, sa sobrang galit nyo, sa sobrang balisa kayo, merong mga nagsusulsol, ganito gawin mo, ganyan. No, wag. Okay? So, eto, 2025, kung ano man ang naranasan mo ng 2024, unti-unting mawawala yan, magbabago. Kailangan mo magbago. Mahihil, kailangan mong mahil. Okay? Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. At isa pa Capricorn, sinasabi ng baraha this year 2025, magkakaroon ka ng liberating experiences. Habang nadidiscover mo ang positive side ng mga bagay-bagay or yung positive side mo. Okay? Mga problema na every problem na meron kang mararanasan, every problem na meron patong-patong, meron kang may experience na meron kang madidiscover na ay kaya ko pala. So 2025, panibagong enerhiya ang dadaloy kasi sa'yo. So magmamature ka, magkakaroon ka ng, ang daming magbo-bloom, mag-grow. Makaka-realize ka dito na, ganito pala dapat labanan, ganito pala dapat gawa ng action, ganito pala dapat gumawa ng desisyon. So malamang yung iba sa inyong Capricorn, magmamature kayo. Okay? Depende sa edad nyo. Kahit sabihin mo, ay matanda na ako, always kailangan talaga nating mag-mature. At kapag hindi ka nag-mature, ang universe talaga ang sapilitang hahatakin ka ng universe or ng gabay mo para mag-mature ka. Kapag hindi ka pa natuto, problema na naman. Recycle ang mangyayari. Last year, the same situation, the same problem, pero different person. Alam mo yon? Iba na ang karelasyon mo, pero ang issue ng away nyo, ng hiwalayan nyo is pareho. Kaya kapag hindi ka nag-grow, hindi ka natuto, hindi mo binago ang sarili mo, hindi mo tinanggap etong panibagong enerhiyang dadaloy sa'yo, the same pa rin ang magiging experiences mo dito. Kaya kailangan mong mag-grow, mag-mature, magkaroon ka ng realization. Okay? Palagi ko sinasabi yan, self-realization, reflection, awareness, and self-discovery. Okay? And then self-love, of course. Okay? So, yan ang nakikita ko sa iyo. Meron ka madiscover this 2025, which is yung positive side mo. At mag-grow, mag-mature, sari-saring angle ng buhay mo siguro, makakita mo. Dahil sa mag-mature ka, siguro magkakaroon ka ng self-realization dito this 2025. Magto-throwback ka pero hindi ka na maninirahan sa lumang pag-uugali mo, lumang pag-iisip mo. Which is, malilito ka. Mag-move forward ba ako? Babalikan ko ba? Or malilito ka. Pero ang universe, babasbasan ka. Iilawang ka, bibigyan ka ng energy dahil ang araw nagbibigay ng energy sa ating katawan. Ang halaman kapag walang araw, 'di ba? Nanunuyo. At pag walang tubig din, 'di ba? Pero pag nasisikatan ng araw, merong mga halaman na sumusunod sa araw, 'di ba? Yung just like na sunflower, 'di ba? So may mga bulaklak na parang ito yung mukha mo, talagang sa araw talaga, which is ito ang magbibigay sa iyo ng lakas. Okay, mag-grow ka sa ayaw at sa hindi mo at magkakaroon ka talaga ng self-realization this coming 2025 sa iyong buhay pag-ibig. Kaya Capricorn, kung ikaw ay may fear or ikaw ang Capricorn na paranoia pagdating sa regarding sa love life, okay? At kung lagi mo iniisip kung tapat ba ang person mo or baka ikaw mismo tinatanong mo siguro sa sarili mo kung tapat ka ba sa kanya. Baka meron ka rin ganong klaseng pagtatanong. Kaya masasabi ko na Capricorn, minsan kasi ang pandilin lang hindi kinakailangan magkaroon lagi ng
ng malisyosong motivations. Pero minsan naman, maaari pa nga gawin. Dahil sa kabaitan or pagnanais na iligtas ang damdamin ng isang tao, ng isang karelasyon, Well, anyway, Capricorn, ito sinasabi ng baraha, ang pagtatago ng katotohanan ay hindi isang napapanatiling sitwasyon. Okay? Kaya makakabuti na maging honest ka sa sarili mo. Unahin mo sa sarili mo at kung may karelasyon ka na at kung papasok ka ng relasyon, next year, dala ng pagkalito mo, maging klaro ka doon kung papasok ka ng relasyon o hindi. And then, makakabuti na maging honest kayo sa isa't isa para mas tumibay ang inyong samahan. Mas maganda na maging transparent kayo sa inyong relasyon. Kaya, tingin ko, Capricorn, kung hindi mo hahadlangan itong bagong enerhiyang dadaloy sa'yo, yes, oo, may pagsubok, may mga problema na patong-patong, darating, which is kailangan mong isuriin yan. Okay? Suriin mo kung paano mong malulutas sa iyong sarili. At kailangan mo na every problem, every step na meron kang tatahakin or aakyatin, dahil parang hagdan siya. So, kailangan talagang mag-grow ka doon. At higit sa lahat, walang ibang tao makakapag-heal sa'yo kundi ikaw lang. Okay, Capricorn? Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. And kapag pumasok ka sa isang relasyon, maging honest ka. Okay, so move on tayo sa iyong career. Alamin natin kung ano ang career mo sa 2025. Actually, yung mga baraha may lumalabas talagang advice. Kasi, ganyan talaga ang baraha, Hindi ka nagpunta sa manghuhula para lang hulaan yung kaganapan. Kaya ka nga namomroblema kasi nga naganap na sa'yo. Ngayon, naghahanap ka ng option para magkaroon ka ng clarity, So, ganyan ang enerhiya mo next year. At kung papasok ka sa isang relasyon, kailangan maging honest. Pero unahin mo muna ang sarili mo. Okay? Kailangan maintindihan mo ang sarili mo bago ang magiging karelasyon mo, ang sitwasyon mo. O yung ibang tao. Sa career ni Capricorn. Career 2025. Career ni Capricorn 2025. May tumalsik. Ay, 3. 2. Ayan. Ano ba natin? Patay ng 2 dito. Career. Oops, ayan na. Career ni Capricorn, spirit of place, making a choice, and then leg up, come to edge, new life. Okay. Making a choice, come a leg up, come to the edge. So meaning, action. Nakakita ko ang action mo dito, Capricorn, At yung pabigla-bigla o yung pagmamadali, delikado. Baka tinan mo naman sa pagmamadali mo ang kitid ng pinagkakatayuan mo dito. Kaya delikado ka. Okay? So, yung pag-aapura mo, iwasan mo yan. At pagtatanggol sa mga paniniwala. May mga bagay or idea na tingin ko nahuhumaling ka. At tingin ko sa'yo, nais mo talaga ipakita, ipaalam na, let's say, for example, sa boss mo, or kung anumang klase ang career na meron ka, tingin ko, meron kang gustong, patunayan. Ayan, patunayan. At saka, alam mo, Capricorn, hindi mo kailangang magpasikat, magpakitang gilas. Kasi tingin ko, kasi ang leg up, di ba? Tinan mo, mukhang hirap na hirap yung baby na akyatin ang likod ng nanay ng bear. Okay? Tapos dito,
yung muntik-muntikan ka ng malaglag dito sa lupang kinakatayuan mo. Kaya medyo delikado. Huwag kang pabigla-bigla, huwag kang mag-apura. Lahat ng bagay is may divine timing, may tamang panahon. Kung sa tingin mo yung mga projects mo, yung mga ginagawa mo this year 2025 hindi naging maganda, still yun ang gawin mong stepping stone. Para makapag-level up ka. Kaya this year 2025 make a choice. Yung choice na sa tingin mo na magle-level up ka, na mag-grow ka. Okay? Mas dadami ang iyong kaalaman. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha dito. At tingin ko sa iyo Capricorn kasi yung ito naka-side view and then yung buhok mo dito nakatabon sa mukha. And then ito mukhang bagong gising lang. Mukhang tingin ko sa iyo nabubulag ka. At may pagnanais ka na isakatuparan ang bagay na gusto mo talaga this year. At tingin ko, hindi mo iniisip ang magiging outcome or anong klaseng paghihirap or mga hadlang ang matatamo mo this coming 2025. Kaya dito parang masaya ka, full of life and energy ka. This year very powerful ka. Kaya nga lang, sa sobrang powerful mo, natataranta ka, pabigla-bigla, nag-aapura. Kaya, ang pinaka parang advice dito, iwasan mo yung padalos-dalos, pabigla-bigla. Dahil sa sobrang energetic mo, sobrang powerful mo, akala mo lahat kaya mo. Kaya, ito, dapat balansehin mo. At dapat alamin mo kung saan ka pupunta kasi nasa sangang daan ka eh. So pag pabigla-bigla ka, hindi mo alam kung saan ka. Kailangan dito pa lang mag-isip ka na. Okay? Pag-isipan mo na maigi, kung kaya mo bang abutin, hindi ka ba malalaglag, at dito ka ba matutuwa, dito mapasa kamay kung ano man itong gusto mong mapasa kamay. So, kung ano man ang nais na gusto mong isakatuparan, tingin ko naman okay naman. Kaya nga lang naandun pa rin yung hadlang, paghihirap, which is sa energy mo, kaya mo namang kaya lang baka sa sobrang pag-aapura mo, malaglag ka. Kaya balance dapat, Kailangan mong balansehin ang wasto, yung iyong enerhiya, Kailangan mo rin na meron kang proper actual realization, sa pakikiramay at responsibilidad, syempre. Kasi sa career, hindi lang kahit sabihin mong self-employed ka, meron ka pa rin taong kliyente, meron ka pa rin taong hindi ka mabubuhay na mag-isa lang di ba? So, kailangan na andun yung responsibilidad mo at pakikiramay mo sa bawat tao. Okay, Capricorn? At tingin ko sa'yo, once na nag-set ka ng goals, walang sino man ang makakapigil. Which is maganda naman sa tingin ko. At para sa'yo, you don't see, you don't care kung ano man ang parating or hamon na darating. Which is, puno ka ng fighting spirit. Yun nga lang, mag-iingat ka lang. Kaya energetic ka 2025. Yan ang masasabi ko. Puno ka na lubos ng ambisyon, lakas, determinasyon. Na tingin ko, alam mo sa sarili mo na magtatagumpay ka. Kahit na sabihin mong mahirap akyatin yan, yung posisyon na yan sa likod ng mama bear na to. Tingin ko maaabot mo. Kasi ang pinaka dito, parang sa wakas, napasa kamay ko rin yung ganyan. So, siguro meron tayong 12 months, 2025, 12 months and 365 days. So, hindi mo alam kung kailan darating ang hamon, mga hadlang. Pero, tingin ko, kung wala ka pang set na goals, then mag-set ka na. Okay? And, syempre, kailangan mo ng determinasyon. Proper actual realization, proper action. So, yes, Capricorn, 2025, very powerful ka, energetic, full of life. So, masasabi ko, this 2025, ang energy mo ay puno ka talaga ng ambisyon.
Kaya kahit anong laban pa ang meron ka, para sa'yo kaya mo yan. Okay? Mananalo ka. Malakas ang paniniwala mo na magtatagumpay ka. Kaya masasabi ko this year full of action ka at baka nais mo pang matupad ang iyong ambisyon or pwera pa sa isang ambisyon mong yan, meron ka pang isang gagawing ambisyon. Okay? In some point, baka magmadali ka nga at maubusan ka ng pasensya dahil gusto mo, baka yung iba sa inyo starseed kayo, no? Kasi ang starseed, ganun eh, pasukin to, pasukin. Bawa, nagkatrabaho ka na nga sa company, tapos gusto mo pa mag-side business, magtinda ng damit, mag-online, which is okay naman, kasi nakakita ko sa'yo dito ang pagiging bold and daring mo. So, huwag ka lang magmamadali at huwag mong, baka maubos yung pasensya mo, okay? Tapos, maubos yung energy mo, tapos later on, parang wala ka ng gana. So, kailangan maging ka dito, talagang mag-set ka. Kapag gagawin mo, and then balansehin mo ang oras. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Kaya huwag kang mag-alala, matutupad at matutupad ang iyong pangarap. Magtatagumpay ka. Alam mo, Capricorn, kasi ko nga dito, talagang masipag kayong Capricorn, lalo na pagdating sa career mo. Kaya masasabi ko, huwag kang maghabol sa pera. Okay? Maraming ganyan tao lalo na ngayon, may mga taong kumikita sa pagiging vlogger, di ba? Pero hirap silang maghanap ng panibagong content dahil ang mga tao gusto palagi bago-bago, gusto palagi nakakatuwa or palaging yung alam mo yun, lalo na pag sa taro, kailangan paasa, yung ganun. Merong mga taong gising dyan. Yung reading mo paasa naman, hindi naman ako yumayaman, ganyan. Ngayon, ito ang sinasabi sa inyo ng baraha, Capricorn, huwag mong, huwag kang humabol ng humabol sa pera lang. Okay? Kasi kailangan mong balansehin. May pera ka nga, pero may sakit ka naman. Wala ring maraming nangyayaring ganyan, di ba? Nakakita mo naman sa internet. Million ang kinikita nila, pero may cancer, may kung ano-anong, yung kinikita lang nilang milyon, pambayad na lang ng gamot. So, huwag mong gayahin yung ganon, balansehin mo ang iyong enerhiya, ang iyong oras. Kaya Capricorn, sinasabi ko lang kasi ikaw ang Capricorn na bold and daring. Okay? So, hindi lahat ng bagay at yung pera, huwag mong masyadong habulin or posisyon. Siyempre, trabaho, papasok, career yan karera mo yan, di ba? So, diyan papasok ang pera. So, huwag kang masyadong maghabol sa pera. Okay? Mag-enjoy ka. Okay? Balansehin mo. Okay? So, Capricorn, may kakayahan ka namang mag-isip at maunawaan ng mga idea at ang impormasyon, Kaya sa gawin yan, tingin ko sa'yo, may laban ka. Makakaakyat ka sa likod na yan. Kung ano man ang gusto mong iset na goals, tingin ko, magagawa mo naman. Mananalo ka, mapapasa kamay mo. Pero, ang pagiging perfectionist mo at pagmamadali, at yung parang hindi ambisyon ko kasi to, ganito, baka ambisyon mo, gusto mong magpayaman, maging milyonaryo, mag-ingat ka na lang dyan. Okay? Kaya, bilang advice, yes, oo, mag-focus ka lang sa kung anong gusto mo, which is okay. Okay. Get things done. Husayan mo. Pero, avoid making big moves. Okay? Lalo na kung wala ka pang sapat na kaalaman, kakayahan. Okay? Kaya, yan ang sinasabi. Alamin natin yung pera mo. Kasi mukhang tingin ko may connection din itong career mo sa pera. Alamin natin. Ano ang pera mo sa 2025? Sorry, tinapos ko na yung career mo. Kasi ang career mo at saka financial mo konektado yan So, tingin ko naman talaga magiging successful ka pagdating sa career. Yun nga lang, kailangan mong balansehin. Dahil ang pera hindi nagpapaligaya ng tao. Yes, oo, pag may pera, marami kang mabibili. Kahit nga tao, kaya mong bilhin pag may pera ka ka. Pero, ang sakit, hindi mabibili ng pera. Okay? Pambayad ng gamot, oo, pwede. Pero pag nagkasakit ka, which is,
alam mo Capricorn, ang anxiety, ang depression, lahat yan evil spirit. Bakit? Kasi kumbaga ang evil spirit kasi ego yan eh. Gusto mong yumaman, gusto mong ganito, ganyan. Gusto mong malampasan yung iba, gusto mong ikaw ang mas sikat, mas ganito, mas may pera, mas ego yan. Kaya ang Panginoon hindi yan ang mission nating mga tao dito sa mundo ng lupa. Ang gusto ng Panginoon magmahalan tayo. Okay? And then mag-grow, which is tingin ko naman mag-grow ka rin. Kaya lang huwag kang maliligaw ng landas. Kaya naandito ka sa sangang daan. Okay? So balance lang. Aanhin mo ang milyong-milyong pera kung meron ka namang cancer. Mas maigi na yung konti lang ang pera mo. Wala kang kalaban, meron kang kalma ang ang everyday life mo, peace. Meron kang peace of mind. Yun ang kaya spirit of place, meron kang baraha diyan. Ayan, lumabas na ang mending. Okay, so mending, makasiguro, blessed. So mending, orphan, between worlds, community. Ang nakakita ko dito sa iyo, Capricorn, masasabi ko na ang mensahe kasi ng baraha is acceptance. Okay? Acceptance. At tatanggapin mo ang sitwasyon na meron ka. And then move on. Move on. Sumakay ka na dyan, tapos move on ka na. Okay? Para makahanap ka ng peace of mind, katahimikan. Ito rin between, ito rin dalawang pareho. Kung makikita mo, di ba? So, kailangan mo talagang balansehin dito. Balansehin ang iyong oras, enerhiya. Then, para magkaroon ka ng contentment sa kung ano man ang meron ka. And think positive. Grabe. Orphan. Anxiety. Down na down ka. So, 2025, masasabi ko, magkakaroon ka ng kaluwagan sa pananalapi. Kung mangungutang ka, or may utang ka, or may bibiling kang isang bagay, maaaring hindi mo lahat mababayaran ng buo. For example, bibili ka ng bahay. Which is tingin ko naman meron papasok sa yung pera. Kaya, magkakaroon ka ng lakas ng loob na mag-loan. Ilo-loan mo yan. Para, syempre, hindi mo naman mababayaran ng biglaan. Depende sa amount, Pero tingin ko may pambayad ka naman. Kaya hindi ka madedelay if ever na monthly mag-settings ka ng, syempre hiram ka ng pera sa bangko, di ba? Or kung ano man, kung babali ka sa trabaho mo, tingin ko naman hindi ka magagahol, hindi ka mahihirapan. Meron kang pambayad. Okay? If ever na monthly, mame-maintain mo, may settings, okay, mababayaran mo yan. And this year, magagawa mong itayong muli ang iyong financial. Kaya nga meron tayong mending. Kaya kung 2024 naghirap ka sa pera mo, hindi ko sinasabing yayaman ka dito sa 2025, pero makakaahon ka. Magkakaroon ka ng financial security. Kaya kung 2024 nakaranas ka ng ilang pagkawala or kaguluhan, kayong magpapamilya sa pera, but this coming 2025, merong mending, so marirelief ka. Tapos na ang period ng pagkawala. Okay? Maaaring makahanap ka ng bagong landas patungo sa sa katatagan ng pananalapi mo, Dahil sa past mo, siguro nakaranas ka nga ng nawalan ka ng pananalapi, pera, naubusan ka, naloko ka. Malamang na naging aral sa iyo 'yun. Kaya naman this year, 2025, tagumpay ka sa pananalapi mo. Okay? Basta't huwag mo lang kakalimutan yung naging dagok mo sa nakaraan. Yung naging failure mo. Yung pagkakamali mo. Naway naging stepping stone mo yun. Hindi lang sa 2025, onward pa. Kasi itong mending na to, regalo sa ito ng universe. Ngayon, kailangan mag-grow ka. May natutunan ka doon. Dahil kung wala, babalik ka na naman sa pagiging empty. So Capricorn, 2025, kung gusto mo mag-invest or mag-i-invest ka, mamuhunan ka sa isang bagay na may pakinabang. Okay?
ang sinasabi ko kasi dito, community, meron tayong community. So, kung sasali ka, let's say, mag-i-invest ka sa kung ano, for example, bibili ka ng bagay or sasali ka kung saang anong investment, para sa isang, ewan. Pero mas makakabuti na mag-invest ka sa isang bagay na in the near future, mabibenta mo or magagamit mo. Kasi mayroong corona dito. Ano? Or kung papasok ka sa parang grupo-grupo na invest mo yung pera mo, mas maigi na gumawa ka ng aksyon and then between worlds, di ba sinasabi dito. So, kailangan, kasi dito dark, medyo green dito, no? So, kailangan alam mo yung negative side at positive side. Huwag ka lang tumingin sa bright side. Kasi ganyan, di ba, pag sa mga investor, online investment, pinapakita lang nila yung marami kaming pera, ganyan-ganyan, di ba? Yung bright side lang ang pinapakita. Which is, ang sinasabi sa'yo dito ng baraha, okay naman na mag-invest ka kung gusto mo. Kaya lang, kailangan alamin mo yung dark side at yung bright side. Okay? Kailangan ready ka dun. Lalo na yung mga Bitcoin, di ba? Or sa mga stock market. So, huwag mong isipin na kikita agad. Okay? Merong negative side yan at may pa. So, sa madaling salita, pag-aralan mo to. Okay? At yung kung magagastos ka rin, kung bibili ka, yung dapat in the near future, pwede mo siyang ibenta, pwede mo siyang isangla, yung mga ganun, ano. Pwede mong, kasi tingin ko this year, kung gusto mong magkaroon ka ng side job or sideline, tingin ko talagang meron papasok at papasok sa yung pera. Okay? Pera pa sa, kung meron ka, bawa, let's say na empleyado ka sa kumpanya, pera pa, meron kang sideline. Ano? Papasok ang pera sa'yo. Hindi ka mamomroblema sa financial mo this coming 2025. Kasi nga, this year, very energetic ka. Baka, katulad ng sabi ko kanina, baka yung iba sa inyo, starseed. Kasi ang starseed, ganyan eh. Galaw-gaw. Mahilig gumawa dito, gawa dito, sabay-sabay ginagawa. Let's say, magpa-franchise dito. At the same time, magbebenta rin ng franchise ng pagkain, tapos magbebenta ng appliances, which is kayang-kaya mo yan kung ikaw ang starseed na Capricorn. Yun nga lang, kailangan mong balansehin at huwag kang pabigla-bigla. Kailangan pag-aralan mo ng maigi. Okay? Gamitin mo ang talino mo at yung magkaroon ka dapat ng vision kung ano ang kalalabasan, which is tingin ko naman magtatagumpay ka dito, both career and money. Okay? And then sa love life mo, kailangan mo nga lang mag-grow, ihilan sarili mo, at baguhin talaga yung paniniwala or masasabi kong pananampalataya. Saan ka ba? Kasi syempre pag meron kang dogmatic ka rin, tingin ko yung iba sa inyo. Kaya kailangan ayusin mo rin yan, para gumanda ang daloy ng enerhiya mo. Okay? So, Capricorn, yan na nakita ko sa iyong prediction, posibleng maganap sa iyong 2025. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At posibleng maganap pa lang naman to. Okay? So, Capricorn, good luck na lang sa iyo. And maraming salamat sa like, share, comment, at namaste po. Bye-bye.